na tinutukoy ko, simple lang. Tanggalin nyo yung valve cover ng inyong makina. So sa paraan na to, titingnan natin yung mga intake valves ninyo. Ayan. Gawin nyo, pagkatanggal nyo ng valve cover, yung pulley, itapat nyo yung timing mark sa 0. So hanapin nyo ngayon yung timing mark. So naitapat ko na yung timing mark ng pulley sa 0. Tapos pag ginawa nyo yun, meron kayong 50% chance na tama, 50% chance na mali. Bakit? Kasi pagka naka-0 nakatapat ang 0 nakatapat sa 0 yung timing mark ng pulley, ang number 1 tsaka number 4 parehong naka-top dead center. Ang problema, hinahanap natin yung number 1 kailangan naka-top dead center compression stroke. So paano natin malalaman yon? So yung number 1 tsaka number 4 lang naman ang pagbabasihan natin dyan. So naka-0 na yung aking naka-0 na yung timing mark ng pulley ko. So ngayon, kapain nyo yung push rod at saka yung rocker arm ng number 1. Yung push rod, napipihit nyo ba? Yung rocker arm, naaalog nyo ba? Hindi. Ang ibig sabihin, naka-exhaust stroke yung number 1 cylinder nyo. Ang ibig sabihin, naka-compression stroke yung number 4. So, tingnan nyo kung napipihit nyo yung yan, napipihit ko yung push rod. Nagagalaw ko yung push rod ng cylinder number 4. Tapos yung rocker arm nagagalaw ko rin. Ayan. Nagagalaw-galaw ko siya. Pero yung number 1, mahigpit, masikip yung push rod. Tapos yung rocker arm masikip din. Ang ibig sabihin, yung number 4 cylinder ang naka-top dead center compression stroke. So kailangan kong ikutin yung pulley 360 degrees. Iikutin ko ulit siya hanggang sa bumalik yung timing mark dun sa 0 ulit. Tignan yung maigi. Tignan yung maigi, gumagalaw yung valve nung sa number 1. Masyado ako magalaw. Ayan. So, umangat na yung intake manifold, yung intake valve. Ang ibig sabihin, umangat siya. Ibig sabihin, pumasok na yung air and fuel mixture. Tapos sa pag-angat niya, sumarado siya. So yun yung time na nakasarado na yung cylinder, yung intake valve at yung exhaust valve. So titignan natin, kailangan nakatapat sa 0 ngayon yung ating pulley. Yun na lang yung kailangan. Naitapat ko na ulit yung timing mark. Hindi lang kita sa video eh. Pero pag kayo gumawa niyan, makikita niyo yung timing mark na tinutukoy ko. So yan, nakatapat na ngayon yung timing mark ng pulley sa 0 ng cover ng timing chain. Tapos check nyo ngayon. Check nyo kung ayan, naiikot ko na yung push rod. Yung rocker arm, nagagalaw-galaw ko na. Ang ibig sabihin, naka-top dead center na compression stroke yung ating cylinder number 1. Kabaliktaran naman nung kanina. Kanina, nagagalaw-galaw ko to. Ngayon naman, hindi ko na magalaw yung sa number 4. Ayan, hindi na siya gumagalaw. Ayan. So, yan yung time na pwede nyo nang ibalik ngayon si distributor. Sa pagbabalik ng distributor, tulad ng trick na ginawa ko kanina, kailangan alamin nyo maigi. Kailangan maipasok nyo itong tip na to doon sa butas tong sa oil pump.
So, buksan nyo ulit yung cap. Yan. Buksan nyo ulit yung cap. Yan. Kasi position nyo ulit yung rotor. Puposisyon nyo rin ngayon yung butas ng oil pump. Para pag pinasok nyo, kailangan sumalpak. Sumalpak siya kaso hindi nagtapat. Hindi nagtapat yung terminal nung cam tsaka nung signal generator. So kailangan magtapat yan. Ugot ulit. Adjust ulit nung sa oil pump. Okay, ayan. Lumapat na siya. Sa second try, ayan. Nagtapat na yung terminal ng cam, tsaka yung terminal ng signal generator. Tapos, ayan, lumapat na rin yung ating base ng distributor doon sa makina. So, ikakabit natin yung distributor. Tapos, tetestingin natin, paandarin natin. Okay. Sa pagbabalik ng high tension wire, 1342 ang firing order. Pero hindi lahat ng 4 cylinders engine ay 1342 ha. Meron ding 1243. 1342 or 1243. So, alamin nyo muna yung vehicle specifications nyo. So, 1, 3, 4, 2. So, nasa tamang pagkakasunod-sunod na yung ating high tension wire. So ngayon paandarin natin siya. Hindi ko muna hihigpitan yung valve cover para may pakita ko lang sa inyo na tama yung pagkakagawa natin doon sa pagkakakabit natin ng distributor. So kapag umandar siya, okay na, naisalpak nyo ng tama at maayos yung distributor nyo. So kailangan na lang, ita-timing nyo na lang siya. Sa pagta-timing, gamit na lang kayo ng timing light para accurate, tsaka alam nyo kung ano exactly ilang degrees exactly naka-timing yung distributor nyo. Okay, so paandarin ko na siya.
Ayan. So, kailangan na lang may timing ng tama yung distributor, kasi importante nung hinugot natin yung distributor, naibalik natin sa tama. Yan, medyo maingay yung valve cover kasi hindi natin siya naibalik na maayos. So maglilik yung langis niya, kaya hindi ko siya naigpitan kasi kailangan ko lang muna may pakita sa inyo na tama yung pagsasalpak natin ng distributor. So hindi pa dyan natatapos yan, kailangan may timing nyo pa ng maayos yung inyong distributor. So gamit na lang kayo ng timing light, panoorin nyo lang yung video ko kung paano gawin yung tamang pagta-timing ng distributor. Okay, maraming salamat.